Hello po mga kapatid, isang mapagpalang umaga, hapon, gabi o saan man sulok kayo ng mundo ng nararating ng vlog na to. Welcome po sa ating God's Healing Mission, pero syempre para sa bagbuhan na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Para sa ating mahal na ina, Abaginong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sabay-sabay po tayong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, hi, hello. Kumusta na po kayo lahat dyan? Muli, welcome po sa ating God's Healing Mission. Ano ba mission ni God dito? A mission to heal, to protect, and to save people. Paulit-ulit ko po ang sinasabi, no? Ang mission natin dito, ang pinakapuso niya is ang kaligtasan. Sana po maligtas ang lahat. Jesus is coming, sabi ni Mama Mary, no? Kaya lagi ko pong pinapaalala sa inyo, no? Ang vlog na to, no, we focus on salvation. Sana po lahat po tayo, no, makarating sa buhay na walang hanggan. Mga ibang sekta man yan o mahal nating kapatid sa ibang sekta o mga Katoliko na mga nandyan na hanggang ngayon po ay hindi pa nakapagbalik loob. Ito po ay pag-aaral ng kaligtasan na sana po pagdating ni Jesus lahat po tayo ay makarating sa buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Yan. So, welcome po sa ating topic ngayon. Anong topic ngayon? Topic number 86 na tayo. Napakaganda ng topic natin ngayon, mga kapatid. I-share mo to sa lahat ng mga ibang sekta, mga mahal nating kapatid. Tandaan po natin, ha? Ito po ay pag-aaral lamang, no? Ito po ay walang paghusga. Ito po ay ayon sa aral ng simbahan at ayon mismo sa Biblia at sa Biblia nyo, lalong-lalo na ng mga ibang sekta. Kasi po, iba po yung Biblia ng ibang sekta, no? Magmula kay Martin Luther, doon nag-umpisa yan, no? So, medyo nag-iiba yung ano nila, medyo kulang, pero at least magkaroon sila ng kaliwanagan ngayon kung paano, kung ano ang pagkakaiba ba talaga. Pero meron naman basta sa English version po, mayroon namang pagkapareho yan. Amen? So, anong topic natin ngayon? But bago lahat, ito po muli ang inyong lingkod, si Brother Angel Santos, your Catholic Church Defender. Siyempre, dati pong lay minister dyan sa Pilipinas at Bible preacher sa Catholic Charismatic Healing Ministry from SOC, tapos LSJM Healing Ministry. Ngayon po, dyan na mismo sa mismong cellphone nyo. Amen? So, relax po, mag-enjoy kayo sa mga talakayan natin, sa Bible study natin. Sabi ko nga, pandemic po at kasalukuyan dapat marami na tayong panahon para sa Bible study natin dahil siguro nga ito ginamit ng Diyos ang mga pandemic na yan para sa lahat ng mga tao na walang panahon sa Diyos. Amen? Kaya napapansin niyo po let's think positive, no? Pwede ring salamat sa Diyos, sabihin natin na nagkaroon tayo ng maraming oras para sa Diyos. Amen? So, i-review nyo po lahat ng mga vlog natin. Andun po lahat ng mga kaligtasan, anong dapat gawin, anong ikapapahamak natin sa impyerno, anong ikaliligtas, paano ba talaga ang dapat maligtas, ganap na kaligtasan, turo ng simbahan, mga turo na kakaiba na hindi po natin nalalaman o hindi natin naririnig sa iba pang mga ngaral. Dito po,
marami po kayong malalaman. Amen? Review nyo lang po lahat po ng mga vlog natin. Lahat po to, tandaan po natin, ay salita ng Diyos. Hindi ko po salita, ako po ay nagbabasa lang. Binabasa ko lang correction po. Binabasa ko lang, hindi po ako nagtuturo, galing lang sa sarili ko. Amen? So, ready na po ba kayo? So, ngayon, napakaganda, no? Kung may kilala kayong ganito, may kilala kayong hindi pa kasal, ayan, hindi pa kasal sa pare. So, i-share nyo po ito, ipapaliwanag natin, no? Oh, napakaganda kasi mahalaga po ito. Muli, ito po ay para sa ating kaligtasan lahat, no? Ito ay walang personalan, sabi nga, ito po ay pagpapaliwanag lang ng turo ng totoo, katotohanang turo ng simbahan at mismo nasa Biblia natin at mga Biblia ng ibang sekta. Amen? So, ready na po ba kayo? Topic 86 tayo. Kung ready po kayo, lahat ng mga nandyan, so tawagin nyo na, tayo po'y makinig na, mag-Bible study. Malaman natin ngayong oras na to. Sabi nga, this will change your life too. Bakit? Kasi marami ngayong mga tao, di po ba, hindi kasal sa pare. Amen? So, topic number 86. Alam niyo po ba na utos pala ng Diyos na magpakasal lamang sa mga pari? Hindi huwes, hindi mayor, hindi pastor, hindi ministro, o lalong-lalo na, hindi nung sinatawag natin brother. Hello, may kilala kayo po, ang tawag sa kanila brother lang? Di po ba? May mga kilala ba kayo, brother lang ang tawag sa reliyon nila? Naku, delikado po ito Sabi ko nga na, Diyos lang ang mag-uusga. Pero ang turo natin ay ayon sa simbahan at ayon mismo sa Biblia. Please share this. Please don't forget nga pala to like and share. And subscribe para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga bagong vlog natin, no po? So, i-share nyo na rin po ito sa lahat ng mga ibang sekta para mas maliwanagan po sila. Ito po lagi ko sinasabi, walang personalan, turo lang ng ayong ng simbahan or ng iglesia at turo po mismo sa Biblia natin at Biblia nyo rin, mga ibang sektang kapatid natin na mahal natin din. Amen? So, kung ready na kayo, yung pen and paper nyo. Ayan, ano ba, uulitin natin ang title natin. Ang title natin is, topic number 86 natin is, utos pala ng Diyos na magpakasal lamang sa pari, hindi wes, mayor, pastor, ministro, o sino man. Totoo ba ito, brother? Yes, patutunayin po natin dito mismo sa Biblia ninyo. Kung ibang sekta ka man, tignan nyo po mismo sa Biblia ninyo. Kung ready na po ba kayo? Ayan, mag-umpisa na tayo. Okay, bakit nga ba dapat, alam niyo po ba na mayroong isang nagtanong sa Catholic Bible Study sa pare, sabi niya, ayoko magpakasal sa pare dahil wala ito sa Biblia. Hello? So, wala daw ito sa Biblia, ayaw niya magpakasal sa pare. Bakit kaya? Wala daw kasi sa Biblia yung pare. No? So ngayon, malalaman natin, wala nga ba talaga sa Biblia ang pare? Bakit pari lang ba talaga? Bakit? So yung tanong ng mga ibang sekta, kung nagtatanong ka, ibang sekta ka man, bakit nagtatanong ka kung bakit, malalaman natin, di ba lagi natin naririnig yun? Hindi ka kasal sa Diyos kung hindi ka kasal sa Catholic priest. Ayan. So, umpisahan natin. Kailangan malaman natin, alam niyo po ba, Old Testament pa lang may sinabi na ang Diyos mismo na naglalang sa langit at lupa, siya nagsabi. Genesis chapter 2 verse 24. Ayan, umpisan natin na Old Testament pa lang po Ano sabi rito nung nilalang ng Diyos ang lahat, no? Tapos si Eva at si Adan. Ang Diyos mismo nagsabi Old Testament pa lang. I-check niyo po sa Biblia niyo. Sabi rito, ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y magiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano daw? Sabi ng Diyos mismo iiwan ng mga magulang niya para makisama at sila'y magiging isa. Ayan, no? Magiging isa kayo, pagkakaisahin kayo ng Diyos. Ayan. So, Old Testament pa lang, inulit na naman yan sa New Testament. Sino pa mismo nagsabi? Si Jesus po mismo nagsabi. Matthew chapter 19 verse 5 to 6.
Ayan na, Mateo 5, chapter 19, verse 5 to 6. Napakaganda, 19, no? Ano sabi rito? Sinabi mismo ni Jesus, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. So, pagdating sa 6, 5 and 6, kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang salita ng Diyos. Word for word po, ang Diyos anak bumaba. Tandaan po natin ha, Jesus ay Diyos. Okay, sa may mga relihiyon, hindi daw Diyos. Diyos si Jesus. Tandaan po natin, anak ng Diyos, so magiging ano siya? Diyos ka kasi anak ka ng Diyos. Pag sinabing anak, sabi nga, pag anak ng kalabaw yan, anak ng kalabaw, kalabaw pa rin. Pag sinabing anak ng Diyos, kapatid, Diyos yan. Kasi sabi ng ibang sekta po, hindi daw Diyos si Jesus. Pero yung mga naniniwala sa Jesus ay Diyos, ayan, siya po yung nagsabi. At siya nagsasabi na lahat ng mga sinasabi ni Jesus ay sinasabi, ang sinasabi niya ay galing sa kanyang Ama. Amen? John 6:16, John chapter 12 verse 49. Siya mismo nagsabi, ang sinasabi niya ay galing sa Ama. So ang sabi ni Jesus mismo, ang Diyos anak, siya mismo nagsabi po ang pinagsama ng Diyos daw. So ibig sabihin, ang Diyos mismo kasal sa Diyos, ha? Maliwanag po ba 'yon? Hindi po pwede magsama na lang kayo na hindi pinagsama ng Diyos. Amen. Malinaw po ba 'yon? Ayon po 'yan sa Biblia, hindi ko po sinasabing ayon sa sarili ko. Ngayon, pagkatapos pag-akyat po ni Jesus, ayan si Jesus po pag-akyat niya, tinuro din ba ng mga apostol yan? Yes. Ayan, pagsunod kay Jesus, Efeso chapter 5 verse 31, tingnan po natin sa Efeso 5:31. Ano sabi rito ng mga taga-Efeso? Ito po ay sulat ni San Pablo. Ano sabi ni San Pablo po? Mismo sabi ni San Pablo, dahil dito, inulit na naman po iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. 3 beses na pong binanggit yan from Old to New Testament. Si Jesus, pag-akyat niya, ang mga apostol, inulit po, pinagsama ng Diyos, magiging isa. Pero dapat pinagsama po ng Diyos. Hindi po yung kukunin mo lang, magsasama kayo, yung live-in. Naku, delikado po yun. That's a mortal sin, Ingat po tayo dyan. So ngayon, itong Diyos na mag-iisa, anong connection ng pari dyan, brother? Ayan na, dito na tayo. Anong connection ng pari naman dyan, brother? Bakit may talagang specific na pari kang binabanggit? Ayan, doon na po tayo sa una. Malapit na po tayo sa pari, Ito pong Diyos anak na to, si Jesus mismo, yung Diyos, siyempre magtatayo siya ng kanyang church. Amen? Magtatayo muna siya ng church. Hindi naman na bigla siyang dumating dito, okay, kasal kayo, o ito si mga apostol na nagkasal na walang church. Natural, kailangan niya magkaroon ng sarili niyang kawan. Church, pag sinabing church, yun mismo po, yun ang simbahan ng Diyos. Amen? Diyos, tapos magtatayo siya siyempre na simbahan dito sa mundo. Amen? So, nagtayo siya ng simbahan, Matthew chapter 16, verse 18 to 20, Mateo. Ano sabi rito ni Jesus, Si Jesus mismo po nagsabi, Ano sabi po ni Jesus dito? Sabi rito, at sinasabi ko sa iyo, 18 po 18 muna tayo. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos anak, nagtayo siya ng iglesia galing sa Diyos Ama, pumunta sa lupa, nagtayo ng iglesia. Amen po ba yon?
So doon, saan ngayon, kaya nga yung mga tao ikakasal, tandaan natin ha, dito sa lupa. So sa lupa, may simbahan or church. Hindi naintindihan ng mga tao, wala daw sa Biblia yung simbahan. Hindi nila alam, pag sinabi mo iglesia is a Spanish word. Hello, hindi po nila naintindihan yon. Iglesia Spanish word, sa Tagalog simbahan. Kaya po may simbahan na tinayo. In English, church, noun po yun na noun. Hindi naintindihan ng ibang sekta. Sabi nila, wala daw simbahan na tinayo. Yun po yung iglesia. Spanish word lang yun. Amen? Kasi gumagamit tayo noon pa ng mga Spanish word. Amen? Yun ang kailangan natin pag-aralan. Ito nagtayo naman. Yan na, nag-church. Sino ba siya? Sino ba talaga si Jesus? Lilinawin natin ha. Sino ba si Jesus na nagsabing ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat pag-iwalay ng tao. Ang Diyos anak nagsabi, sino ba siya? Dito na tayo malalaman. Sino ba si Jesus? Hebreo chapter 4 verse 14. Ito magkakaalaman, malapit na tayo sa kaparian. Ayan na, dito papasok ang pari na, no? Una, ito ang hindi naintindihan ng mga tao. Sabi rito, 4:14. Ano po sabi rito? Sabi rito, magpakatatag kayo sa ating pananampalataya, sabi ni San Pablo. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ayan na, dito tayo nagkakaproblema, pati po yung mga ibang sekta. Please listen to this. I-share nyo to sa ibang mga sekta po. Ito po nagkakaproblema. Ang word na saserdote. Amen? Akala nila, pag sinabi saserdote, ay hindi naman pari yan. Hello. So nagkakaproblema, saserdote, kaya sabi ng isang nagtanong, wala naman daw pari. Ayan, ano ba saserdote? Pag tiningnan mo sa dictionary ang saserdote, kapatid, that's a Spanish word. Sa Tagalog nun, pare. English priest, patunay na it's a priest. Si Jesus mismo ay pare. Tingnan natin, lahat ng English version Bible po. Hebrew chapter 4 verse 14. Patutunayan natin yung saserdote sa Biblia ay pare or priest. Basa. Hebrew chapter 4 verse 14. Seeing then that we have a high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession, the word of the Lord. Thanks be to God. Amen? Narinig niyo po yon? Sa English version, malalaman natin ang sacerdote ay priest. Sa ibang salin po ng Tagalog na Bible yun, pari. Ayan, pumasok na tayo sa kaparian. Amen? Ang nagsabi pala, ayan, pakinggan nyo mabuti. Ang nagsabing pinagsama ng Diyos mismo, si Jesus, a Son of God, is a God, and at the same time, tawag pala sa kanya, High Priest. Pari po si Jesus, kapatid. Tutulan nyo po ito, Biblia nyo yan. Mga ibang sekta, kayo po, check nyo po sa Bible niyo, English version, lahat po ng Bible, ibang sekta man yan o Catholic Bible, nakalagay po dyan, priests. Akala po ng iba saserdote, hindi priest, no. That's a Spanish word. Pagkakagaya ng iglesia, it's sinabi pag iglesia, hindi po Tagalog word yon. That's a Spanish word. Iglesia, Spanish word, Tagalog, simbahan. Sacerdote, Spanish word, Tagalog po, pare. Kaya nga po sa English, lahat na English version po nyon, priest ang nakalagay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Umpisa pa lang yan, si Jesus pala nagtayo ng church eh. Yung nagtayo ng church, pare o hindi? Pari pala eh. Doon pa lang sa nagtayo, doon pa lang sa Diyos, bumaba sa lupa, nagtayo ng church niya, priest pala. Amen. Palakpakan natin si Diyos. Priest ba o hindi? Check nyo po kung ibang sekta kayo. Nasa Biblia nyo yan. Hindi po ako nagsasabi sa akin lang. Ha? So itong priest naman ito, ano bang ginawa niya naman ngayon? Nung bago siya umakyat sa langit, siyempre, yung tinayo siyang iglesia, pag akyat niya, natural po, kailangan niya mag-iwan ng mga mamumuno
sa simbahan niya o sa church niya. Amen? Sinong una? Mateo 16:18, sinabi natin kanina, unang pinagsabihan niyang binigyan ng susi, si San Apostol Pedro po. Ano sinabi niya kay Apostol Pedro? Ibababa mo lang yon. Mateo 16:18, so 19 to 20 naman. Ibababa natin. Si God the Son, Jesus, bumaba sa lupa, nagtayo ng church, ng iglesia, o sa Tagalog, simbahan. Bago siya umakyat sa langit, nagbigay muna ng authority para mamahala sa kanyang iglesia. May mamamahala o hindi? Mayroon po. Ayan po, Mateo 16. Ibibigay ko yung susi sa iyo, Pedro. Simon nga po yun eh. Kaya nga ginawang Pedro eh. Lahat po, tandaan po natin sa Bible, pag pinalitan ng pangalan, may mahalagang gampanin yan. Marami pong nakalagay dyan. Si Abraham, ginawang Abraham. Si Jacob, ginawang Israel. Yan po ay very, very important po sa Biblia. Na yung mga pinapalitan ng pangalan po, sila po ay may gagampanan na malaking responsibilidad para sa Diyos. Kaya Simon, gagawin kitang Pedro. Binigyan na susi. Anong gagawin niya doon sa susing yun? Ano ibig sabihin nun? Kapangyarihan, authority. Ano sabi niya? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi sa Matthew chapter 16 verse 19. Ang kaharian ng langit. Biruin mo, kaharian ng langit. Hindi, wala pong duplicate to ha, kapatid. Brothers and sisters. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang itinagabilin sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ay Kristo, ang salita ng Diyos. Napakaganda po sa English version ito. Whatever you bind here on earth, it will bound to heaven. Whatever you loose. Imagine, bind on loose. Ang ganda. May connection sa kasal o hindi? Yung naglulus, nagbabind sa mag-asawa. Ayun, kaya pala pati bautismo. Kaya pala pati doon sa John chapter 20 verse 21, kaya pala pati pagpapatawad ng kasalanan. May binigay na kapangyarihan o wala? Meron po, kapatid. Ayon po sa Biblia at sa Biblia nyo, tingnan nyo po yan, mga ibang kapatid naming mahal sa ibang sekta. Amen? May binigyan ng kapangyarihan ayon sa Biblia po mismo. Binigyan niya ng kapangyarihan. Mayroon pa ba binigyan? Pagkatapos ni Apostol Pedro, mayroon pa. Matthew 18:18. Una, siya bilang leader. Sa 18 naman, mayroon pa ba siyang binanggit? Ito naman, lahat ng disipulo na. Sabi rin niya rito sa mga disipulo niya. Matthew chapter 18 verse 18. Lahat na po ito ngayon mga disipulo niya. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa, ay ipagbabawal sa langit, at ano may pahintulot ninyo sa lupa ay pahintulot sa langit, ang salita ng Diyos. Sino kausap po rito? Mga apostol. Lahat na ngayon yan. So in general na, lahat lang po, walang ibang sinabihan. Kaya nga po hindi po yung mga pari ng Hudyo nun eh. Amen ba? Yung mga Hudyo, pari nga yun, pero that's priest, mga Jews priest yun, Hudyo po yun. Hindi pinansin niya doon, sila nga nagpapatay eh. Ibang pari po yun para po maliwanagan yung mga ibang sekta nating kapatid. Ibang pari yun, sabi nila, nagpapatay daw sa pari, yung mga Hudyo. Yes, pero Hudyo po yun, hindi Kristiyanong pari. Malinaw po ba? Hindi Kristiyanong pari yon. Dito na tayo sa mga Kristiyano na. Apostol, binigyan na lahat. Hindi si St. Peter pong may susi lang. Pero from St. Peter, sa lahat ng mga disipulo, sabi niya, whatever you bind in on earth, lahat na po yun. So sila lang. Sila lang po ang nakalagay. Ano sabi ko nga kanina? I-translate mo yung sacerdote. Ang nagsabi nun, high priest, si Jesus. Ngayon, ang tanong, okay, sige, priest si Jesus, mga apostol ba pare? Ayan na, dito naman magkakatalo na naman. May nabanggit ba yung mga apostol ay sila daw po yung mga pare? Ayan na, i-check nyo po mismo yung Bible nyo. Eto na naman tayo, Roma chapter 15 verse 16, para mas maliwanagan po tayo lahat dito, para maliwanagan muli.
bananggit na naman dito, sacerdote, tingnan natin dito. Sabi ni San Pablo rito mismo, sabi niya, ako'y naging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hintil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos. Si Apostol Pablo, ano daw? Saserdote. Tingnan natin sa Tagalog na para magkaalaman po. Sa ibang salin ng Biblia, tingnan niyo po, i-check niyo po, magandang balita Biblia. Si apostol, ang mga apostol ba, anong tawag sa kanila? Basa, Roma 15:16 din po, pareho, Roma chapter 15 verse 16. Magugulat kayo, sabi rito, ni Apostol Pablo, ako'y maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga hintil ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakalinaw po. I-check nyo po sa magandang balita Biblia at ibang Biblia. At pag-check nyo po muli sa mga English version po ng Biblia, i-check nyo po lahat yan. Puro priests. Si San Pablo po, Apostol Pablo po ay tawag sa kanila priests. Amen. So, ganun din po si San Pedro. May binanggit bang priest si San Pedro? Unang Pedro chapter 2 verse 9. Ganun din po si Apostol Pedro. Tandaan natin ha. Si Apostol Pedro po, apostol yon. May binanggit sa mga pari ba? Napakalinaw dito. 1:2:9. Ano sabi rito? Datapwat kayo. Ayan na. Ay isang lahing hinirang mga saserdote o pari ng hari. Isang bansang nakatalaga sa Diyos, pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangang-hangang gawa niya. Ang salita ng Diyos, pari na naman po, mga kapatid. Malinaw po ba yon? Pari na naman. Pag binasa mo sa English version ng mga Bible ninyo, priest po ang nakalagay. Please, kung nasa ibang sekta po kayo, check nyo po English version. Mas malinaw po yun. Alalahanin natin ha. Una, Greek, Hebrew, Aramaic, na-transfer po yan sa Latin. Okay? Ang Biblia, ganun po yan. Pagkatapos sa Latin po, doon pa lang na-translate sa English. So, English version ng Bible, mas nauna po yun kaysa sa Tagalog Bible. So kaya po pagka binasa nyo po yung mga Biblia ng mga English translation, wala ka pong mababasa dyan. Magmula Old Testament to New Testament, priest lang po ang nakalagay. Amen. So malinaw po ba yun? Pare, anong sabi, i-summarize natin. Ang Diyos, ano sabi niya? Sabi nung Old Testament, pinagsama ng Diyos. Dapat magiging isa. Sabi ng Diyos anak, bumaba rito sa lupa. Pinagsama ng Diyos, hindi paghiwalay ng tao. Ang Diyos anak na bumaba sa lupa, nagtayo po ng simbahan, ng iglesia. Pari po mismo, si Jesus. Si Jesus, nag-ordain siya ng mga apostol. Ang mga apostol, ang tawag po sa kanila pare at mga obispo. Amen. Gawa chapter 20 verse 28, obispo po ang nakalagay. So ang layo-layo po ng mayor, pastor, ministro o sino man. Wala pong ganun. Ang nakalagay po sa Biblia nyo, mas maganda, basahin nyo kasi mga English version para mas malinaw na there are the messenger. Malakias chapter 2 verse 7. Old Testament, basahin nyo po yon, English version. Priests are the messengers of God. Haggai chapter 2 verse 11, malinaw po nakalagay doon. Ask the priest about the law. Amen? So, priest lang po. So, whatever you bind here on earth, sabi ni Jesus sa mga apostol na pari din, kahit ano. So, sino ngayon ang magkakasal lang, magbabind sa tao? Pari lang. Amen po ba? Malinaw po ba yon?
Ang nasa Biblia, pare, kung may pastor man ka mababasa pa, minsan-minsan ministro, sila din po yung pare. Tandaan po natin ang mga pari natin ay pastor, ministro, ministerial priest. Pero kailanman ang pastor hindi pwede maging pare. Ang ministro hindi pwede maging pare. Ang nasa Biblia, pari lang po. Amen. So kaya nga ang mga pastor po ngayon, hindi sila pwedeng tawagin pari kahit kailan. Ang ministro, o lalo na si brother, kilala nyo na, yung taga-dating daan dyan, yung mga brother lang, lalo po silang wala pong authority. Kasi si Jesus bilang priest, binigyan niya ng mga apostol na tawag din sila rin ay priest. Eto pa, last sa pahayag, or Apocalypse, or Book of Revelation, pinakahuling panahon, ngayong panahon na to, sino ba talaga maghahari? Ayan na. No? Sino ba talaga maghahari naman? Pastor ba? Mayor ba? Ministro ba? Pahayag chapter 1 verse 6 or Revelation chapter 1 verse 6, chapter 5 verse 10, chapter 20 verse 6, Revelation na po ito Ito po yung future. Sino ba ngayon ang mga maghahari dito? Tingnan natin sa pahayag o Revelation chapter 5 verse 10. Ayan, brothers and sisters, maniwala po kayo. Check nyo po sa English version nyo, puro priest yan. Ano sabi rito? Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga saserdote o pari para maglingkod sa ating Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pahayag chapter 1 verse 6, pari din po, priest. Pahayag, pinakahuli po, Revelation chapter 20 verse 6, priest will reign on earth, kapatid. Hindi po pastor, hindi ministro. Hindi po ako nagsasabi niyan. Ang Biblia po, ang simbahan at ang Biblia, siya po ang nagsasabi. Kailanman walang binanggit na minister are messengers of God. Pastor are messengers of God. Wala pong ganun. Lalong-lalo na sa Revelation. Ang Revelation po, yun po ay kasalukuyan yon. Yan po ay present tense at future. Kaya sa Book of Revelation, kapatid, paano mo tututulan to? Ang pastor mo ba o pinaka-founder nyo po ba nakalagay sa Biblia? Kahit lalo na sa Book of Revelation. May bababasa ka ba doon? Na future, itong panahon na to, pastor will reign on earth? Wala pong ganun, kapatid. Sorry to say po, ang nasa Biblia, priest. Pero may pagkakataon pa po tayo, mga kapatid. Amen? May pagkakataon pa tayo. Kaya nga sabi ng mga theologian, sabi ng mga kaparian, sabi ng simbahan, yung pong kasal po dyan sa huwes or dyan sa mayor, pastor, minister, or brother sa dating daan man yan o saan man yan, sabi po ng simbahan natin, hindi pa kayo kasal sa pari. Amen? Pero may pag-asa pa, kapatid. The good news is, may chance pa. Malinaw po sa katekism natin ang simbahan. Tandaan po natin binigay ang simbahan sa mga apostol. Ang mga apostol ay pari, ang mga kadugtong yan, ang mga kaparian natin ngayon. Walang ibang kadugtong, walang ibang successor ng mga apostol. Tingnan nyo si church history. Walang iba kundi ang Pope, Bishop at mga pari ng Catholic Church. Amen? Ano sabi po nito? Ito yung nakakalungkot pero this is still a good news dahil at least nalaman natin, buhay pa tayo. Pwede pa natin i-correct. Ano sabi po rito? There cannot exist a valid marriage between Christian Catholic person without being sacrament. Ang kasal po ay sakramento. Sa ibang sekta po, hindi po sakramento yan. Ano ibig sabihin ng sakramento? Sakra means po, ano ibig sabihin? Holy. Pag sinabi mong mento, ito po ay tanda. Kaya sabi ko nga, ang kulang sa mga pastor natin dyan, ang kulang sa mga ibang sekta, wala silang theology para maging proper ang interpretation po natin sa Bible. No authority, no theology. Kaya nahihirapan po sila. Pati po yung mga salita. Sacerdote daw, hindi daw pare. I-check nyo po yan, pari yan Iglesia, hindi daw simbahan. I-check nyo yung simbahan, yan yung iglesia
Amen? So, nagkakaproblema doon. So, pari lang po, priest lang. Ano sabi rito ng Catholic teachings natin? Sacrament po kasi yung kasal natin. Banal. So, those who live in or have only the civil marriage, tandaan po natin, yung civil marriage pa rin yan. Ibang sekta ka, kasal ka sa ibang sekta. Sorry po, hindi po galing sa akin. Galing po sa simbahan at mismo sa Biblia nyo. Civil marriage lang po yan. Ano daw sila? They are public sinners. Ayan. So, makasalanan po, namumuhay sa kasalanan ang mga hindi kasal sa Catholic priest po. Hindi po ako nagsabi, kapatid. So, mayroon pa pong, may chance pa, buhay pa tayo, ituwid natin ang mga pagkakamali. Kung kayo po ibang sekta, kasal kayo sa pastor, kasal ka man sa West o kahit saan man, ituwid nyo na po, you're living with sin. Sabi po na simbahan natin, na itinatag ni Jesus 33 AD pa. It's a mortal sin, kapatid. Sabi rito, they cannot receive the Holy Communion nor the absolution until they marry to church or separate one from one another. Amen? Nakakalungkot po, di po ba? So, akala ng iba, ay pastor, kasal ako sa pastor, akala nila kasal sila sa Diyos. Hindi po. Ayan po. Check nyo po kung ibang sekta kayo, tutulan nyo to. Paano nyo matututulan? Biblia nyo mismo, basahin nyo sa English version, puro priest yan. Puro priest po yan. Lalo na yung Malakay chapter 2 verse 7. Priests are the messenger of God. Hanggang sa Book of Revelation, si Jesus priest. Mga apostol po, priest. Book of Revelation, priest. Sino magkakasal dapat sa inyo na galing sa Diyos? Di priest din. Amen po ba? Napakalayo po pag pastor yan o ministro o brother, wala po sa Biblia yan na sila magkakasal. Kailanman walang binanggit na ministro lang. Priest po are ministers, priest are pastor. Pero yung mga nagtayo po ng mga iglesia ngayon, pastor lang sila, hindi sila pwedeng maging priest. Why? They don't have the authority from God. Ayon po sa Biblia, ang binigyan niya ng authority, pa-apostol, ang mga apostol, Gawa chapter 20 verse 28, Romans chapter 15 verse 16, sila po ay mga pari, ang mga apostol. Hanggang po sa future Book of Revelation po, puro priest po yan. Hindi pa natin pwedeng tutulan. But the good news is, may pag-asa pa, kapatid. Bumalik po kayo sa Catholic Church, at yung iba naman nakasal sa mayor lang, hindi pa po kayo kasal sa Diyos. You're living with mortal sin. Sabi po ng simbahan hindi po ako. At ito pong Biblia ay priest lang po nakalagay. So may pag-asa pa. Pagka binigyan nyo ng pag-isipan nyo, bigyan nyo ng chance po ang sarili natin. Yun po kasi yung purpose natin dito. Maligtas ang lahat ng mga tao. Maligtas lalong-lalo na po sa dagat-dagatang apoy. Jesus is coming. Kailangan na po nating ituwid ang lahat ng mga pagkakamali. May pag-asa pa. Mahal ka ng Diyos, mahal ka kita, dahil dapat mahal ka namin, mahal ka ng Diyos. Kaya po, binibigay namin ang information na ito para maituwid ang lahat ng mga pagkakamali natin. Amen? Palakpakan po natin sa Lord. Ayan. So, may natutunan. So, i-share nyo po ito sa mga kasal sa may pag-asa pa. Sabihin mo sa kanila, mahal sila ng Diyos. I-share mo to sa mga kasal sa pastor, kasal lang sa ministro. Sabihin nyo po sa kanila, i-check nyo po yung Bible nyo sa mga English version. Wala kang makikita doon kundi priests. Whatever you bind here on earth, it will bound to heaven. Sila lang po ang pwedeng magkasal sa mga tao kung gusto mong maging kasal ka sa Diyos. Amen? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po, dumako na po tayo sa pagsisisi. May pag-asa pa po, mga kapatid, mga brothers and sisters. Alam nyo, ito po ang topic na to, ito pong vlog na to ay vlog po ng pagmamahal, hindi po paghusga. Ito po ay ayon sa turo ng simbahan at katotohanan dahil gusto po ng Diyos tayo po lahat ay maligtas. So kung ano man po ang nagawa natin kasalanan at lahat ng mga hindi pa kasal sa pari, live-in, lalo na live-in, kasal ka man sa pastor, ministro o kay brother Eli man yan o saan man, may pag-asa pa, kapatid.
Biblia po ang nagsasabi sa atin. Priests are the messengers of God. Hindi po kung sino-sino lang. Basahin po natin ang Biblia sa English version. At may pag-asa pa po, kapatid. Hanggat buhay tayo, pagsisihan natin ang ating makasalanan. Lord God, nandito po kami. Pinagsisisihan na po namin ang aming makasalanan kung ano man po. Lord, salamat po at natutunan namin ang katotohanan ayon po sa nasusulat sa Biblia. Lord, salamat po sa mabuti mong balita na talagang mga kaparian, mga apostol, kaparian ang dapat lang na gumawa ng mga sakramento na yan. Banal na sakramento. At hindi kung sino-sino po. Lord, patawad kung may nagawa kang kasalanan. Linisin mo aming puso't kaluluwa magmula ulong hanggang talampakan. Linisin mo po kami. Lahat po ng makasalanan namin magmula bata pa kami hanggang ngayon. Mga pangangalunyayan, mga adultery, dahil hindi pa po kami kasal sa pari. Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo po kami. Bigyan mo po kami pagkakataong magpakasal sa mga kaparian. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ngayon po sa healing prayer, sa lahat ng may karamdaman, sa lahat ng may kahilingan, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Sabi ni Jesus, di po ba, may 2-3 titipon sa kanyang pangalan, nandito sa kalagitnaan natin ngayon. Maniwala po kayo. Siya po magpe-pray over, ginagamit lang ang inyong lingkod. Lord, nandito po ang inyong lingkod, gamitin niyo po ang kamay ko. Daluyan mo sila ng banal na Espiritu. I-bless niyo po sila magmula ulong ng talampakan. Lahat po na may kasakitan, lahat na may kahilingan, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. May hinihiling po sila ngayong oras na ito, O Lord God. Para sa kanilang buong pamilya, mga kamag-anak, mga kapatid, mga anak, mga magulang. Iligtas mo po sa kapahamakan, iligtas sa kasakitan. Bigyan ng mahabang buhay at buhay na walang hanggan. Lalong-lalo na po ito nakikinig ngayon. Lagi pong sumusubaybay sa vlog mo, O Lord. Bigyan mo po siya ng kagalingan sa kanyang kasakitan. May hinihiling po siya ngayon sa personal niyang pangangailangan. I-bless niyo po siya. Kung ano makasakitan niya ngayon. Pagalingin mo po siya sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Be healed. Be healed. Be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, lahat dinadalangin po namin ang lahat ng mga yumaong ngayong COVID-19, lahat ng mga frontliner, lahat po ng mga may kasakitan, sana po pagalingin niyo. At lahat po sana makapagsisi, makapagbalik loob at makapagbalik na po sa tunay na simbahan na itinayo ng ating Panginoong Jesus. Lord God, dinadalangin po namin sila at lalong-lalo ng mga namayapa, kawaan at patawarin kanilang kaluluwa, lalong-lalo na po yung mga nasa ibang sekta naming mga kapatid na mayapa, yung mga walang nakakaalala, patawarin mo po sila. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ngayon po, kung may nadama kayo, i-share niyo po ito sa lahat ng mga kaibigan natin, mga kapatid natin sa ibang sekta. Mahal po kayo ng Diyos, mahal ka namin. So, kailangan lang po natin pag-aralang mabuti ang katotohanan para sa ating kaligtasan. Itaas mo kamay mo, kapatid. Sabi ng Biblia, lagi pong magpuri sa kabila ng kahirapan, kasakitan man yan. Purihin mo siya, kapatid, at ikaw ay ililigtas niya. Amen? Ayan, itaas mo ang kamay mo, kapatid. Lalo na hindi nakakapunta sa mga gawain. Ito po ay munting gawain ng Diyos sa ating cellphone mismo. Para purihin siya, pasalamatan. Salamat po sa mga karunungan na ibinibigay mo sa mga tao. Sa katotohanan para kami maligtas, lalong-lalo ng aming kaluluwa pagdating sa kabilang buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Salamat po, Lord, sa mga
mabuti mong balita ng kaligtasan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po sa buhay. Salamat po sa kalakasan. Salamat po lahat po ng mga biyaya mo, lalong-lalo na sa kagalingan ng makasakitan at kaligtasan sa COVID-19. Tuloy-tuloy lang po ang iprotektahan mo po kami. Salamat po sa vlog na to. Ginagamit po niyo lingkod. Salamat po sa lahat ng mga salita mo na nagmumula sa iyong bibig sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa buhay. Thank you, Lord, sa kinakain namin, sa tinitiran namin. Thank you, Lord, sa mga sumusuporta. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kung na-bless po kayo, please don't forget to like and share this. No? I-share mo po, lalo na po sa mga ibang sekta. Mga ibang sekta, mahal po na kayo ng Diyos. Gusto niya po lang kayo maliwanagan at matuto ng mga katotohanan ng ayon sa simbahan at ayon po sa Biblia. Amen? Wala pong personalan. Ito po ay pagmamahal. So, sabi ni Mama Mary, no, para lahat ng maligtas, kung gusto natin maligtas, scapular daw, rosary araw-araw, Holy Mass, ang vlog na to, at yung Chaplet of Divine Mercy daw po, sabi ni Mama Mary sa mga apparition niya, lagi po nire-remind tayo para sa ating kaligtasan. At ang tunay na kaligayahan, kaligtasan, ay nasa pagsisisi, pagpapakabanal, paglilingkod sa Diyos, sa kapwa, at sa buo mong pamilya. Amen? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Don't forget to subscribe and click the bell button para lagi po kayo maging updated sa ating mga bagong vlog. God bless us all. Be safe po. See you on next vlog.